ang party list system ay naabuso? Ito po'y paulit-ulit na. Lumabnaw ang adhikain ng batas. Sa pagbabalik ng sesyon sa plenaryo nitong linggo, muling naging sentro ng talakayan sa Senado ang mga panukalang batas at isyung may kinalaman sa transparency, transportasyon, kalusugan, kasaysayan at kultura ng bansa. Lunes, naaprubahan sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill No. 1432 o ang Freedom of Information Bill. Senate Bill 1432 is approved on third reading. Ito po ang pangalawang pagkakataon na ito po ay umusad dito sa ating kapulungan. Kaya tayo po ngayon ay humihingi ng pakikiisa ng Kamara upang ito po ay pumasa na. Nagbigay din si Senador Robin Padilla ng talumpati kaugnay sa issue ng pagmimina sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ito pong pang-aabuso sa ating mga katutubo ay lagi na lamang pong nangyayari. 6 na panukalang batas din ang umusad sa unang pagbasa, ang SBN 2008 o Charter of the Moro Province, SBN 2021 o Idle and Undeveloped Lands Act, SBN 2026 o Emergency Oil Price Stabilization Act, SBN 2030 o Indeterminate Sentence Law, SBN 2031 ukol sa Inland and Coastal Water Transportation at SBN 2042 o Automatic Registration Act. Ito po ay hinangaan. Martes, umusad sa unang pagbasa sa Senado ang Senate Bill No. 2031 na naglalayong imodernisa ang water transportation system ng bansa upang mapabuti ang daloy ng biyahe at kalakalan sa mga baybaying lugar. Naghayag din ng suporta ang senador sa Senate Bill No. 2092 na naglalayong ideklara ang waling-waling bilang pambansang orchid ng Pilipinas. Hindi po natin pwedeng kalimutan ang mga magaganda at mababangong masasabing parte ng ating pagiging isang bansa. Gayon din sa Senate Bill No. 2090 o ang Strengthened Party List System Act. Ang panukalang ito ay kaakibat ng mas malawak nating laban. Laban sa political dynasties, laban sa political monopoly, at para sa pagbubukas ng gobyerno sa mas maraming Pilipino. Miyerkules, nagbigay ang senador ng manifestation speech ukol sa mga juvenile offenders at nanawagang muling suriin ang hangganan ng proteksyon ng batas para sa mga kabataan. Kailangan natin balansehin ang malasakit at pananagutan. Nagkaroon din ng interpolation sa SBN 1905 o Magna Carta of Barangay Health Workers upang matiyak na sapat ang proteksyon at benepisyong natatanggap ng ating mga frontline health workers. Ito po yung tinatawag natin na Barangay Nutrition Scholars. Tinatanong po nila kung sila daw po ba ay covered sa panukalang ito. Binibigyan ko ng diin, iba po talaga ang trabaho nila. Sa kanyang huling talumpati, binigyang diin ng senador ang kahalagahan ng pagpapalawak ng mga asignaturang may kaugnayan sa kasaysayan ng Pilipinas at nanawagan sa CHED na huwag bawasan ang mga unit nito sa kolehiyo. Maging karangalan nawa natin na tayo ay bansagan bilang kongresong tagapagtanggol ng kasaysayan. Sa kabuuan, naging abala ang linggo sa Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas at patuloy pa ring nanawagan si Senador Robin Padilla para sa mga reformang nakatuon sa mas inklusibo at makabayang pag-unlad ng bansa. Marami pong salamat.